Alala ko dati dito ako nag top speed pero hindi ako nakaabot ng 100. Dungis-dungis ng motor natin. So ngayon guys, dito na tayo nagsimula mag video dahil maulan doon sa city. Papunta ulit tayo ngayon sa Balod dahil namatay yung lola ni Mrs. Di mo talaga masasabi yung buhay minsan, kaya habang nabubuhay tayo dapat maging masaya lang tayo palagi, maging positive, kasi maikli lang buhay. Nandito na tayo ngayon sa may Milagros, pero malayo na ito sa proper dahil hindi tayo nakapagsimulang mag video doon gawa ng maulan, kasi waterproof yung ating cover ng ating GoPro, kaya delikado, baka mabasa. Sayang naman. Kaninang umaga hindi pa ganito yung panahon, tapos ngayon maulan na. Kakatapos lang din ng mabang araw na ulan dito, dala ng bagyong Karina kahapon, at nung isang araw medyo uminit na dito, pero ngayon parang umaambon-ambon tapos umuulan. Pero yung mga kaibigan natin dyan sa party ng Manila na masyadong naapektuhan ng mga pagbaha, ng mga malalaking pagbaha, nako grabe, kawawa naman sila. Sana ay nasa maganda na silang kalagayan ngayon. Minsan talaga hindi natin maiiwasan, no? May mga nagko-comment talaga na mga negative, o may masasabi talaga silang mga negative tungkol sa ating XRM 125. Hindi naman kasi perfect ang bawat motor. And kahit anong motor may ano talaga may mga talagang masasabi tayong hindi okay sa atin, o kaya parang negative yung dating sa atin, pero sa iba hindi naman, para mga ganun lang. Whoa, ups! May mga nababasa tayong comments minsan tungkol sa ating XRM 125 na ito ay sinasabi nilang sirain daw. Ayun. Siguro yun yung kanilang na-experience, or hindi ko lang alam kung bakit nasabi nilang ganon. Baka ganon nga, baka yung kanilang XRM 125 ay naging sirain. May napanood akong vlog, binanggit niya yung tungkol sa XRM. Sabi niya, sa out of 100 halos isa o dalawa lang yung may depekto. Mga experience talaga yung iba na ganon, yung parang yung makina meron agad silang narinig na parang malakas na lagutok, yung parang hindi ka komportable kapag ginagamit mo, yung parang ganon. Tapos yung iba ay yung kanilang front shock madali daw na nasira, at yung iba naman dito sa kanilang manobela, hindi ko lang alam kung ano nangyari doon. Katulad nitong sa atin guys, ang kanyang screen, yan ito yung kanyang screen, nagkaroon siya ng parang mga crack. Tapos itong kanyang side mirror, yan pero
Sa ibang XRM 125 nung tiningnan ko, ayos naman yung kanilang mga screen kahit nga nakabilad sa araw. Tapos itong kanilang mga salamin maganda naman. At yung kanilang mga makina ay wala naman naging problema. Halos ilang taon na daw nilang ginagamit. Pero yung iba ay may mga putik. Yung iba ay may mga iba't ibang issue na binabanggit sila dito sa kanilang XRM 125. Kasi daw, ayon kasi sa ibang nagsasabi din na medyo may mga alam sa mga motor, at yung iba na nagtatrabaho din sa yung mga gumagawa ng motor. May napapanood tayo mga vlog. Out of 100, parang may isa dyan na mayroong depekto, parang ganon. At sa isang motor, sa isang ganito, baka siguro may, syempre katulad nitong sa atin, maganda naman yung kanyang makina, yung lahat, yung performance niya. Yung problema lang nito itong sa kanyang panel screen, tapos itong sa kanyang side mirror. Pero sa 100, re-rate ko pa rin siyang hanggang 90. Yan lang naman yung naging problema nito Pero okay lang naman kasi yung kanyang makina wala namang problema. Malakas yung hatak, maganda yung tunog. At subok na natin ito sa mga long rides. Ganon din yung ibang mga motor, guys. Alam natin may mga masasabi silang mga kumbaga parang issue sa kanila tungkol sa kanilang motor. May mga nagsasabi din na nakadepende na lang daw yan sa paggamit. Kasi syempre iba't iba naman yung paraan ng paggamit natin ng motor. Yung iba, yung kanilang motor ginagamit nila halimbawa sa mga bundok, sa mga purong paakyat. Tapos yung iba naman ginagamit nila yung kanilang mga motor yung mga malalapit sa tabing dagat. Tapos yung iba babad na babad sa mga malalayong biyahe. Pero hindi naman lahat sa kanila na kahit grabe yung paggagamit nagkaroon ng diferensya. Kaya nga parang sumasang-ayon din ako dun sa sinasabi ng isang vlogger na out of 100 yung isa dyan may depekto. Ibig sabihin, bibihira yung mga motor, lalo na sa Honda, sa XRM, bibihira yung mga motor na may diferensya. Kasi itong XRM 125 hanggang ngayon nga meron pang mga 110cc na ginagamit, buhay pa rin. Hindi naman lahat sirain. Kahit nga anong motor may mga issue talaga tayo kasi hindi naman 100% talaga walang depekto yung kanilang ginawa. Merong mga ganun, pero hindi talaga mawawala yung mga sinasabi nila ay depekto. Pero itong sa atin, mag-iisang taon na din, wala pa naman tayong na-encounter dito na malalang issue. Alala ko dati dito ako nag top speed pero hindi ako nakaabot ng 100. Hindi ko masasabing sirain ito. Sa araw-araw na paggamit ko, minsan malayo pa yung biyahe ko. Minsan hindi namatay yung makina. May mga iba't ibang dahilan tayo kung bakit nasasabi natin na negatibo yung isang bagay. Katulad nitong sa ating XRM, may mga nagsasabing mga negative, may mga nagsasabing positive. Kasi yun yung kanilang experience Katulad ko, halos wala akong masabing negative sa motor na to kasi sa ilang buwan na paggamit ko, talagang maganda yung performance ng motor na to. Napakatipid pa nito sa gasolina. Grabe. Pero syempre kapag tumatagal na yung motor, tumatanda na yung motor, katulad din yan ng tao. Kapag tumatanda na tayo, minsan nagkakaroon na tayo ng mga sakit. Yung motor minsan ganun din. Pero habang ginagamit natin yung ating motor, mas maganda na yung iniingatan natin. Ano yung mga proper maintenance, yun yung dapat nating gawin para tumagal yung ating motor. Yung mga kailangan palitan agad para iwas disgrasya. Tapos iwas na rin sa abala kapag bumibiyahe tayo. Mas maigi na rin yung habang ginagamit natin yung ating motor, lagi nating chine-check kung ano yung mga dapat na
panatilihing malakas or panatilihin ang kanyang magandang performance katulad sa ating makina. Syempre kapag ginagamit natin yung ating motor, parang iniingatan din tayo nito kapag iniingatan natin siya. Ganun pa man, maraming salamat sa patuloy ninyong panonood sa ating mga video. Maraming salamat at nakaabot na rin tayo ng 1,000 plus subscribers. Halos mag-iisang taon na nakapag 1,000 subscribers na din tayo, mahigit 1,000 subscribers. Maraming salamat guys sa patuloy nyong panonood. Please like, comment sa lahat ng biyahe, sa lahat ng pupuntahan natin gamit itong ating motor. Ride safe always. This is Nel Ride Moto. Thank you.